I do agree with them. Yeah, I do agree. You can do it. Go home. Like that. So, I'm just joking. LOL. okay, come here. Show me your muscle. Show your muscle. Uy. Yes, he's 28. Show me your muscle, there, 28 years old. See? Oh, see? Tell So me. small. I'm joking. Next day, Saturday morning. Usually, alas 5 ko gumigising. Pero this time, because it's Saturday, mga ano na yan, 6:30. Tapos, magulo yung bahay. Alam ko, this is gonna be like whole day of cleaning. Alam niyo kung bakit? May chichika ako sa inyo, guys. So, ganito yung nangyari. Depraise ang lola mo dyan, kaya hindi siya nag-asikaso ng mga, yan, one day yan, whole day ako hindi nag-asikaso ng bahay kasi depraise na depraise ako. Kasi ganito yung nangyari, nag-upload ako sa YouTube. Oo, 4 days ko yung pinaghirapan, pinagpuyatan, inedit, at yung mga script, masakit yung kamay ko doon. Pagkatapos, nung in-upload ko, may copyright. So, kailangan mo dapat yung i-take down, tapos tanggalin mo yung copyright, tapos re-upload mo. So sabi ko, gagawin ko yun later. Lumabas kami, tapos yung bag na gamit-gamit ko, napuno ng tubig. Yes, umulan, tapos hindi na itapi. Tricycle lang yung gamit namin, hindi na ulanan. Ayun, naglango yan lahat. Pera, ATM, cellphone. Buti na itong cellphone, hindi bumigay itong gamit ko ngayon. Pero yung isang cellphone na ginamit ko para mag-edit, ayun yung na-zero, hindi nag-survive, nag-retired na dayoy. Kaya, na-depress ang lola mo. Instead na maglinis na muna ako, hindi. Kasi 2 days na ako naliligo. Siyempre, maamoy na tayo niyan. Pag naglinis tayo whole day, pagkatapos nag-ano pa tayo, hindi pa tayo naliligo, double kill yan. Kasi pagod ka lang, mabantot ka pa, maghapon mo pa yung maamoy yung sarili mo. Kaya ginagawa ko, naglilinis muna ako ng katawan ko. Ni-ready ko muna yung sarili ko kasi alam ko, this is gonna be a long day bakbakan. Ito nga lang pala yung ginagamit ko sa shampoo. O pagkatapos kong ibaba ng 5 minutes to 15 minutes, binabanlawan ko na siya ng pagkahusay-husay. Pagkatapos niyan, kumukuha ako niyan, nagtuktot-tutot ako dyan, tinalagay ko lang sa dulo yung creme salt kasi pag nilagay ko sa anit ko, makati na siya kahit naligo ako, makati siya pag dinabanlawan mabuti. Napaka-presko na nga talaga kasing amoy ko na si Marian. Itong basket na pala to, believe me or not, ito ay laruan ni Ella kagabi. Helmet daw niya yun. At hinarap ko na nga ang aking karbaryo, yung matitigas. Akin munang ipinalambot. Tapos gumawa ako ng space sa sink, tapos sa kabilang side para pinagsama-sama ko na sila yan. Para pagka ako'y nagsimula na meron akong space na gagamitin. Maganda rin pala tong sink and also the lavabo kasi big enough na siya para sa maliit na pamilya. Tapos nakatulog din pala itong magandang lalagyan akong plato. Kaya pag bibili kayo ng ganito, lakihan nyo na para marami kayong space. Kasi pag bumili kayo ng mas maliit lang, mas sagabal yun kasi magkakaroon kayo ng division around your sink. Kaya mas malakas. Maganda. Uy, yung akala mo tapos ka na sa paghuhugas, hindi pala, first round lang yun. Nagising na pala yung aking anak, kaya pagkatapos kong linisin ito,
meron na akong space para magluto. Perfect para sa pag-prepare ng breakfast namin. Napaka-princess namin kasi breakfast in the bed ang aming atake today. And gustong-gusto ko talaga yung pagkakaluto nitong aming hetlog. Yung hetlog na yun, gusto ko yung gumagalaw-galaw pa yung yolk. Tapos ito pala'y patis na nilagyan ko ng chalai oil. Tapos bumalik na ako para kumain. Ito nga pala ang aking first bite. Pagkatapos kong kainin yan, meron pang aftertaste. Kaya ang ginawa ko, kumain ako nitong dalandan yan. Tapos may asin. Pagkatapos agad-agad nagsimula na ako maglinis. Ito ganito lang tingnan to. 35-40 minutes ko din siyang ginawa. Pagkatapos natuyo na nga yung aking hairs. Ginawa ko, tinitirintas ko talaga. Kasi ang hirap maglinis pagka nakawagwag lang siya. Kasi pati yung buhok ko nakadot-dot dyan sa nililinis ko. Usually guys, every morning, mga around 9, 10, mga ganon, nagbibideo call kami ng jowa ko. Sabi ko sa kanya, maglilinis ako today, pwede ba? Akin muna yung morning ko. Sabi niya, okay, sige. Is-insert ko lang din pala itong guys, ang aking robotic. Alam niyo ba guys, habang naglilinis ako, nakikita niyo ba yan? Para ako meron isang team up. Minamap ko lang yan. Pagkatapos yung mga tira-tira siya ng bahala dyan. Ayan, parang feeling ko meron akong best friend sa loob ng bahay na tagalinis. Ang sarap talaga may ganito. Alam niyo ba kung sino may pakana nito? Kung bakit ako bumili nito? Nilagyan ko pala ng harang dyan kasi hindi pa ready nalinisin yung kwarto. Kaya hinayaan ko lang siya magpalikit-likit dyan para malinis ang paligid. Tapos inuurong-urong ko na lang para pag nalobat siya, pumabalik na lang siya. Ito nga pala yung nakukulik niya, first round pa lang yan. Tapos nililinis ko pagka merong kunting basa kasi hindi na iiwasan. Dumadaan siya sa basa, hindi niya nadidetect yun. Pero pag sa hagdanan, hindi naman siya nahuhulog. Ito nga pala yung bahay ng aking jowa. Alam niyo ba ito may husky siya? Siya talaga may pakana nito. Nakita niyo ba yan? Nami-maintain niya tong bahay na to. Kahit may trabaho siya, may business, manager, kasi itong robot na ito, siya nagpakana niya. Sabi niya, babe, look at this. Without this, I would be suffering. Tingnan niyo naman guys, 1 month niyang hindi nililinis yan. Mas sosyal yun sa kanya kasi may higop-higop pa tapos iniipon dyan yung kanyang nakukuli. Kaya kahit 1 month siyang hindi nag-empty ng kanyang container, okay lang. Back to our apart. Dati akala ko malaking joke lang yung robot na yun, yung jowa ko. Sabi niya, babe, you need it. Hindi ako naniniwala until one day, bumili na nga ako. Pagkatapos, ayun na, nagbago na buhay ko. Yung kamigan ko, bumili na din sila dahil sa akin. And then, alam nyo ba ang pagsisisi ko na bakit hindi ako bumili kaagad nito? Kaya kayo din, kahit may mga hagdanan kayo, hindi siya nahuhulog sa hagdanan kasi may detector, kaya bumili na din kayo. And then, take me later. Bakit? Sobrang helpful talaga siya. Nag-proceed na nga ako magluto ng aking recipe ng lugaw. Yung lugaw na to pala, guys, inalagyan ko ng hetlog din. Tapos nihalo-halo ko dyan, punting paminta. That's it. Masarap na siya. Pero first time to ng anak kong kakainin. Tingnan natin gusto niya. Lugaw. Ha? Nagustuhan niya, nag-second round pa nga siya. Pagkatapos namin kumain, walang pahipahinga. Nilinis ko na nga itong kwarto, pinalayas ko muna siya. Tapos ito pala yung aking magandang banete. Nilinis ko na dyan. Dyan siya nag-color, kaya yung mga mancha-mancha dyan. Siya yung salarin dyan, itong anak ko. Kasi kung saan-saan siya nagdo-drawing, tapos tumatagos yung drawing niya. Pagkatapos ko nga palang i-empty, ito na palang ginawa ko. Pinahilo-hilo, pinaikot-ikot ko na naman si robot dyan. Kaso lang guys, one time natapakan ko yan. Tapos hindi ako nadulas, nagulat lang ako kasi pagka tinapakan mo siya, hindi siya basta-basta umuurong kasi meron yung rubber sa mga gulong niya. So yun ang kagandahan. Kaya mag-iingat lang tayo next time. Tapos inilagay ko na nga yung mga bed. Pagkatapos, nilagyan ko na ng mga cover.
Tapos lahat yung malinis na guys para wala tayong langgam sa gabi. Feeling mga princess kasi kami kaya nagbe-breakfast kami in bed. Oh, later on, kawawa later pag tinagpalit ng mga bedsheet. Pagkatapos nga ko nga palang ilabas yung mga kalat dyan sa room. Ito na pala yung pinagtambakan ko. Pagkatapos, sakit talaga sa ulo ko to. Kaya lahat ng mga hindi ko talaga ginagamit kahit bago pa, talagang hindi ko nang ginagamit. Nagiging alikbukan lang dyan. Talagang itinatapon ko. Tapos yung anak ko, palapit-lapit kasi nagugulat siya sa mga tinatapon ko. Kaya minsan kinukuha niya ulit, Mommy, why? Nag-aaway kami. So after 10 hours of cleaning, nagpahinga na ako. Tapos ito na pala yung pagising ko. Apak-sarap ng gumising sa umaga ng walang kahit anong kalat. Para kang nasa hotel. Ito na nga pala yung mga nilabahan ko. Tapos tinira ko na talaga itong mga labahan na tupiin. Oo, itong pagkakaupo ko nito talagang masakit sa binti yan pero maganda kasi sa vlog pero hindi ko kinaya. Sabi ko ganito na lang ang gawin ko para matapos na itong pag-hair up ko. Tapos napansin ko, usually pag nag-aano ko, pagtatapos ko maglaba, yung mga alikabok galing sa pinagtupian or something. Basta yung mga alikabok, yun talaga nanggagaling yung mga alikabok sa mga tamit, mga himulmul niya. Yun ang pansin ko. Kaya every time na nagtitiklop ako dun sa pin area ng open space talaga para si vacuum, siya na yung bahala na maglinis. Ayan nga pala yung nakulik ko. Puti-puti ba na yan? Oh, ayan. Oh, wow. So, satisfaction. Ay, 3 times ko siyang pinagwawali sa isang araw. Kaya ang laking tulong niya kasi marami akong nagagawa lalo. Pagkatapos, nag-stretching na nga kami. Pag nagising si Ella, usually naglalakad kami or nag-i-stretching. Hindi naman nag-stretching. Usually naglalakad talaga kami. So, tanghali na yan. Tapos marami akong ginawa din morning bago siya gumising. Kaya nag-stretching na lang kami. Tuwan-tuwa din naman siya pagka ginagawa namin ito. Kasi parang banding na siya. Yung mama ko wala kasing ganitong ganito. Makikipaglaro, harutan ng ganyan. Siyempre, 10 kami magkakapatid. Tapos, hati-hatiin mo pa yon parang isang oras. Hindi ka na talaga mabibigyan ng pansin ng nanay mo kahit isang oras. Itong punto na pala to, sabi ko, Ella, ayusin mo yung bed, ayusin mo yung mga unan. Ito pala yung ginawa niya. Ito naman reaction ko. Natawa ko ng bonggang-bongga. Siyempre, yung mga bata, hindi nila alam yung definition ng linis ko, iba yung definition ng linis niya. Pero natawa ako instead na magalit kasi yung nanay ko dati, hindi niya ako tinuturuan. Tapos kinukutongan na lang niya ako ng digulat o may palo or kung ano yung sinasabi sa akin kasi hindi ko namimit yung gusto niyang linis. Hindi naman niya ako tinuruan. Kaya hindi ko gagawin yun sa anak ko kasi nakakatrauma yun. Yung bigla ka na lang sisigawan, mumurahin kasi sasabihin sa'yo, tututok ka talaga, bata ka. Kasi yun nga, hindi tayo natuturuan properly. Kaya hindi ko papasa yung sa anak ko, yung trauma ko na yun. Kasi yung definition niya sa definition ko, tayo ang guide, hindi tayo yung punisher. Ha? Basta yun. Marami akong mga trauma nung childhood ko na hinihil ko na ayoko nang i-pass down sa anak ko. Pagkatapos, ito nga pala yung aming in-order. Alam nyo ba guys, ito 300 plus lang ito. Lahat pala naman binabanggit ko dito, hindi ako sponsor. Basta sinishare ko lang sa inyo. Pagkatapos, yan 5 piraso na pala yan, 300 plus na yan. Kasi nagugulan talaga ako dito sa ano na to, yung damitan namin. Parang laging may broken family, laging may away, magulo. Tapos tontuwa ako kasi yung 4 na piraso, kasiyang-kasiya siya dyan. Oh, apaka-genius talaga ng gumawa nito. Tapos light lang siya, tapos aesthetic. Kaya ginanito ko na siya. Sobrang nanghihinayang ako kasi hindi ko na binili lahat. But then again, I ordered right away nung nakita kong maganda pala siya. And space saver talaga siya. And it keeps the family clean. Ha? Basta yun na yun. Basta maganda siya. Sana dati ko pa tong binili. Di sana mas maayos yung buhay ko, yung future ko, 'di ba? Ay, sobra naman. Maganda kasi pag binunot mo siya, hindi
siya sumasama lahat. Basta intact pa rin, maganda pa rin. Kaya sana dati ko pa siyang binili. Pagkatapos noon, nag-me time na kami, nagbe-bed time na kami, nagbe-love. So around 9, 8, ganito, yan, tapos na siya mag-work dyan. So pag-uusapan natin next time kung ano ba yung mga illegal na gawain niya, kung bakit siya nagkakaroon ng bahay, charot. I mean, ano yung trabaho niya. Pag-usapan natin yan. As you can see, naka-uniform ang kuya ninyo. Tapos, pinagbigyan ko na siya. Siyempre, masilayan yung kagandahan ko. Sino ba naman ako? My God. So, kagahapon, dinipride ko na siya kasi hindi niya nakita yung kagandahan ko. Best, lagi yung lola mo. Baka i-block na ako kasi kaya natakot ako. Sabi ko, sige na nga, masilayan mo na yung kagandahan ko. Ayan, no? Tuwan-tuwa ng lolo mo. At siyempre ako din. So, usually, yung pinag-uusapan namin ay wala, boring lang. Oo, napaka-boring ng pag-uusapan namin. Parang, oh my God, walang kakwenta-kwenta. Kaya hindi ko na lang ipaparinig kung ano yung mga pinag-uusapan namin, no. So, talagang inaakit ko na lang siya dyan sa mga tingin-tingin ko na yan. Di ba, nakakakit. O, tingnan mo yan, no, yung mukha ko. Mukhang dragona. So, pinapaliwanag ko kung ano yung kinakain ko dyan. Ito nga pala yung pinagsasabi ko. French toast, babe. Okay. Thank you. I don't know. It looks Ah, oui, oui. You have honey? I don't have sugar. I said, if you have I throw honey, I throw it away, all the honey syrup. That is okay. honey never expires though, babe. But the best honey that you can get is around your area. Because what happens is if you eat the honey around that's produced around your area, it's produced bees in that area. So the bees they pollinate from the flowers of the area. So what happens is if you have you have less allergies because the honey is pollinated by the flowers in the area. So if you eat the honey that's produced locally, you will decrease your allergies in your area. Wow. Oh, winarningan ko na kayo. Ganon ang pag-uusap namin. Meron akong sariling Google. Meron akong sariling Kuya Kim. Ganon ka smart ito. Sometimes nga sabi ko, bagay ba talaga ako sa'yo? Tayo ba? Abat, sobrang smart mo naman. Ang dami mong alam. Nag-proceed na nga kami dyan. Nangako kasi ako, usually mga weekends, Sabado, Linggo, mga ganun, lumalabas talaga kami ng anak ko sa restaurant. So, pinapipili ko siya kung saan niya gusto para may me time, mommy and Ella time daw. Yan, ganun. Pagkatapos, ayan yung suot ko. Usually, pag nagpapalda kasi ko, hindi ako makakapagpabebek, ganun. Katapos, ginagawa ko, nag-cover na lang ko ng ganito. Napakainit, tapos nag-tricycle ka pa. Hindi siya nakaka-feminine. Kaya yan yung outfitan natin para akong magsasaka. Pero driver talaga, di ba? confusing. Hindi talaga siya nakaka-feminine yung tricycle driver. I would like to have an e-bike also, but then again, mabagal siya. Oo, hindi pwede. May ADHD pa man din ako. Undiagnosed ADHD. I think I am suspicious myself and suspicious. Na may ADHD ako. So, ayoko ng mabagal. Gusto ko lagi mabilis. Pati sa pagsasalita, medyo mabilis ako. Tinatry ko talaga. Pero, mabilis akong magsalita. Kaya yung English ko sa Tagalog ko magulo din talaga. Pag dinadala ko talaga yung anak ko, tapos nakikita ko siya masaya, tapos nakakabanding ko siya ng ganito. Kasi wala akong good memory sa nanay ko na ganito. Yung good memories ko lang probably yung nasa ilog kami naglalaba, tapos sugat-sugat na yung kamay ko. Na magkasama kami. Yun lang yung naaalala ko na good memory ko sa nanay ko na magkasama kami. Parang feeling bonding pero hindi talaga 7, 11 years old yun, naglalaba ka na. Pero nung 12 years old ka na, ako noon, kumikita na kami kasi natutuhog na kami ng sampagita, limpak-limpak na salapi na yun para sa amin noon. Tapos yung una kong restaurant na pinuntahan is Jollibee. Oo. Pagkatapos, hindi ko alam marang mag-order. Kaya, itong mga nararanasan ni Ella ngayon is a childhood healing sa akin to. Kasi yung mga trauma ko, hindi niya nararanasan. Tapos nararanasan niya yung mga ganitong dapat talaga nararanasan ng mga bata. Very minimum siya. Pero luxurious sa amin kasi to nung bata kami. Pagkatapos, daming reklamo. Napunta na talaga ako ng barangay. Tapos hindi ko alam dahil sa childhood
trauma ko, nasosobrahan ko pala magbigay din sa anak ko. Ito naman yung naging masama doon. So, kung ano yung mga angal niya, oh, anong gusto mo ganito na ibibigay niya. So, parang one click away yung ginagawa ko. May order kami, o orderin namin. So, to the point na hindi niya na na-appreciate yung mga bagay-bagay. Tapos, doon naman ako na full na nagiging ungrateful naman to si Ella. Kaya, sabi ko, oh my God, dapat pala balance lang talaga. Kasi, kung gusto mong, mas gustuhin mong respetuhin ka ng anak mo and maging grateful yung anak mo kaysa mahalin mo lang siya. Kasi pag mahal mo lang yung anak mo tapos wala kang boundaries, hindi ka nire-respeto, useless ka as a mom. So, mali pa rin ginagawa ko. Kaya, nag-hold back ang lola mo, binago ko yun. Kasi, hindi pa pwedeng i-weaponize lang yun. Kasi, hindi namin naramdaman to, ganito. Pag nasobrahan pala, mali din. Kasi yung nangyari pag nasobrahan, yung mga bagay-bagay na dapat na grateful siya, na-appreciate niya, hindi niya na-appreciate, tapos naging frustration sa akin yun. Bakit hindi ka na-grateful? Bakit ganito? Yung pala kasi hindi na nila nakikita yung value na binibigay mo sa kanila kasi hindi nila pinaghihirapan. Kaya, hindi nila babaluhin. Tapos, wala silang mga boundaries na kailangan gawin o rules para makuha yung isang bagay. Kaya pala, nagiging ungrateful yung mga bata. Kaya yun na kiniinisan ko sa kanya lately. Pagkatapos, binago ko yun. So, ang ginawa kong disiplina pagdating sa laruan, saka yung mga arts, yung mga gusto niya, hindi ko na binibili yun. Ang mga kailangan na lang. Alam niyo bakit guys? Kasi marami na siyang art, tapos nagpadala din ng nagbigay din si Boyfie ng mga arts niya. Tapos, pag lumalabas kami dati, bumibili pa siya kasi ang sarap ng feeling na nag-shopping, nagpapasaya sa kanya yon. Pati din sa akin, nakikita ko kasi siyang masaya, kaya binibili ko din yun. Tapos pagdating sa bahay, ang nangyayari, hindi niya na kayang i-maintain. So, nag-aaway kami para lang i-force siya na ilinisin yun or something. So, sobrang napansin ko, ang dami na pala. Kaya, yung kailangan namin magdagdag ng mesa kasi kulang na yung art space niya and everything kasi hindi na nakikita yung mga ibang mga bagay-bagay na meron siya. Kaya sabi ko may problema. Ibig sabihin, pagka hindi mo na kayang i-maintain yung mga laruan mo, yung mga arts mo, ibig sabihin too much na yung binibili mo. Kaya tinapon na namin lahat yon. Tapos from now on, mas na-appreciate niya na yung mga bagay na ginagawa niya ngayon na mga talagang kailangan niya. Nakikita niya na. Tapos, pag lumalabas kami, hindi na rin siya nagpapabili kasi ang rules namin, pag hindi mo kailangan, hindi bibilhin. Magiging kalat lang yan, kaya mo bang linisin. So marami kaming rules bago namin bilhin yung isang bagay. Yun yung mga namin. Kaya mas na-appreciate niya yung mga bagay-bagay ngayon kasi hindi niya na basta-basta nakukuha. At the same time, nagkakaroon siya ng appreciation sa bagay. Pagka nakakuha siya ng isang bagay na wants niya. Kasi na siya, grateful na siya kasi hindi everyday niya nakukuha yon. Kaya ang laki ng pagbabago ni Ella. Kaya every time na lumalabas din kami sa restaurant, kagaya ito, ang saya-saya din niyang dal niya, nagkakaroon siya ng mga conversation na ngayon kasi na-appreciate niya rin yung restaurant compare dati na everyday kami halos na nag-restaurant. So, hindi na bago sa kanya to. Unlike ngayon na hindi niya napupuntahan tong mga bagay na to, nakakain tong bagay na to, basta-basta. Kailangan ngayon, nilalagay na namin siya sa schedule. Kunyari, weekends, pag-ipunan natin yung i-spend natin ng money sa restaurant na ganito. Ayun, mas na-appreciate niya. Tapos looking forward siya, may goal din kami na pinag-ipunan, na look forward na kakainin doon sa restaurant. Kaya mas appreciative kaming dalawa. Dati kasi halos din ako, na-fall din ako doon sa being entitled, hindi na na-appreciate yung bagay-bagay. Kasi hindi ko na nadidisiplina yung spending habit ko, yung mga bagay na nakukuha ko, parang normal na lang sa akin. Yung to the point like, there's something wrong. Kaya, disiplina and boundaries without it, sobrang mahirap pala. Pagka nagsobrahan ka na ng entitle sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga bata. Being a mother, dapat mas importante nga talaga yung respeto at boundaries kesa mahalin mo lang yung anak mo. Pagkatapos, nag-ice cream na nga kami bago kami umuwi. Ayan yung ginagawa namin. Nag-ice cream kami, tapos umihinto kami sa mga, yun yung rules naman namin. Umihinto kami sa mga shops
Tapos pinag-uusapan namin, uy, ang ganda nito, ang ganda nito. Hahawakan niya lang. Pero alam niya na hindi niya bibilhin. Tapos gusto niya yung yung umiikot siya sa mga shops, sa mga bilihin. Tapos pag-uusapan lang namin, mami ang ganda nito, no? Mami ang ganda nito, yan, ganyan. Ganun lang. Pero yung bibilhin siya, mag-aaway kami, hindi na, wala nang ganun kasi may rules na kami. At kailangan talagang ini-impose ko yung rules na yon kahit na nadudurog yung puso ko, kahit na kaya ko naman siyang bilhin kasi for her own goods din and be appreciative din sa mga nakukuha niyang bagay-bagay. So, mas more on, ini-spend ko yung time ko sa pakikipaglaro sa kanya, yung pumunta sa mga bagay, travel, lakad-lakad. Ayan, gusto niya na yan. Kaya, eto, lagi namin ginagawa to every weekends, ganun, na pumunta kami sa friends or sa ganito, may pinupuntahan kami na nag-look forward talaga siya na hindi lang shopping yung nilo-look forward niya or something. Dati kasi shopping, restaurant, kain, yun lang yung real, parang tutong bonding sa kanya. Hindi niya alam is ganito, masaya din pala yung nagte-take time, yung pati ako, as in talagang hindi lang ako nakaupo, kailangan din core memory sa kanya to na nakikipaglaro yung mami niya kasi hindi ko naranasan to nung bata ko. Kaya sobrang healing to sa akin nung nararanasan ko to. Kasi yung mama ko din, sobrang depressed niya din, tumaba din siya. So, lagi lang siya nasa bahay. Kaya ayokong gawin yung mga ginawa ng nanay ko ngayon. Kaya I am making a difference. Saka pinuputol ko yung generational trauma na pinapass down natin decade by decade, generation by generation. So, gusto ko ako yung magpuputol nun. So, yung mga kapatid ko rin, ginagawa din nila yon. Tapos na nga, sabi ng anak ko, mami, kailangan pa natin. Siyempre, bumili na nga ang lola mo. Pagkatapos, ayan na. Pabebe ang nanay mo dyan. Nahiwa lang ng very, very light. Nahimatay. Wow, babe, those are big. Those are big. Yeah. And it's still hard plastic adapted. Hoy, sorry. Linis tingnan, grabe.